Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi, alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privileged speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba? Please, lend Please me your wait ears. for me. Alam nila nasa agenda eh. Umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talaga Pagkatapos umalis. sasagot siya sa Twitter. Tama ba yun? Tapos nagkaroon ng acting. Ang problema, may acting, kailan ang hearing? Nag-resist. Nakahang. 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 At ang isa pang tanong, itong mas magandang sagutin, matutuloy pa ba? O it's the end of the tunnel? Sen. Malay ko sa kanila, ba't akong tinatanong mo? Bilang member mo ng dapat tanong mo sila. Siyempre, dapat napag-uusapan po ng komite yan, Sen, di ba? Hindi kasi, nung ako ang chairman kasi, alam ko yung gagawin ko, alam ko yung direction ko eh. Malapit-lapit na nga ako doon sa pinaka-ugat eh. Actually, ako lang talaga yung nakahanap ng ugat eh. Kung i-analyze ninyo, doon pa lamang doon sa sworn affidavit ng mga diskaya. Kaya ako naman sila iningganyo na tumestigo kayo sa ilalim ng Witness Protection Program. Alam ko ang hirap ng pag-identify nung pinakamalaki isda. Walang gustong magturo. Lahat sila takot eh. May siyempre po. Naalala ba nyo, 15 yung unang pinatawag? 15 contractor sapagkat yun ang nalagay doon sa ulat ng Pangulo. Yes, kanyang zona. Hindi ba nag-address sa mahiya naman kayo? Tapos, pina-analyze niya yung datos na binigay ng DPWH na maraming mali yun eh. Kaya lang, yun ang binigay ng DPWH. Parang minamali talaga yung Pangulo eh, di ba? Ang ginamit nilang datos, yun ang gagaling doon sa kanilang application na kung tawagin ay MYPS. Ang tamang datos doon, yung nandun sa PCMA. Kaya makikita mo yung coordinates, malayo eh. Magmula sa 60 meters hindi pala hanggang 400 meters. Ay, malayo nga po yan. Pero kinuha ko yun. Binigay ng Pangulo sa akin yun eh. Yung USB. Ngayon, nakikita ko yung pangangailangan na matukoy mo talaga kung sino yung ugat. Dahil yung una kong, yung aking opening statement, baha eh, di ba? Baha. Sabi ko, we will get to the bottom of this. Sa ilalim. Sa ugat. Oo nga. Kaya nga, sabi ko, physically, kung kinakailangan sisirin yan. Tama. Ngayon, mahihirapan ako ngayon sapagkat malalaking tao ito. Takot. So, yung pangalawang hearing, sinabi ko, kayo pong mga contractors, pag-isipan po ninyong mabuti ito. Meron po tayong batas na naglalaan ng proteksyon sa mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang proteksyon na nandyan sa ilalim ng batas. Pero ang kinakailangan lang, tulungan po niyo yung Estado. Kailangan nating ma-identify. Kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. Yun ang aking pinload. Yun ang direction nyo. Yun ang tamang direction kasi naman talaga, Sen. Para may magturo, may magsalita. Doon sa una pa lang na hearing, sinabi ko rin. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang diskaya. Yan. May dala-dalang
sworn affidavit. Aha. O yun, isip-isipin mo, nabigla na lahat dun eh. Nakita nila na sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Yes po, lumutang na yung Hindi pangalan lamang nila. yun, ha? Hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang ano eh. Oo. Halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico Aha. na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga tweet, dito pa lamang ang dami niya nang binanggit papunta doon. Kaya lang, aligasyon, di umano sinabi sa kanya nung dalawa doon sa binanggit niyang 17 congressmen. Ngayon, kapag ka ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok na magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito. At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito Hanggang sa mailabas ko, nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Orly Gutesa. Orly Gutesa. Yun naman, tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayaw ko nang banggitin ang pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ang pangalan ko. Opo. Nililis niya kanya. Paano kung nililis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga, kinakanal mo. Ako dinidiretso ko Magkakarugtong. Hindi ba ako nakita mo yun sa akin? Walang sino man ang nakapaggawa nito Aha. Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Aha. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo? Naka-direktang kukonekta mula kay Saldico hanggang kay Speaker? Wala. Ako lang Sabi ko nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Si Diskaya, corroborated lahat ng mga ng sumunod na mga testigo. Pero si Gutesa, ang pinaka-credible dahil si Gutesa, wala siyang gain dito Wala si interest. Wala siyang interest dito Di ba? Aha. Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain here. Tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at buhay ng kanyang pamilya niya. Opo. So, alam mo, sa law on evidence, maski sa mga kasong katulad ng ganyan, ang pinakamatas na uri ng pagtetestigo at saka ng ebidensya, kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes, tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun. Si Gutesa, wala siyang ganansi. Ano pakinabang mo ron? Ilalagay mo nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Ngayon, hindi nila maintindihan nyo. Akalain mong gagawa ng yung kang notaryo. Peke. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon sa nakalinya, doon sa may street na kung tawagin street yung sa may Pasay. Sabi ko kasi sa kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, nagpanotaryo ka.
Oho. Para sa akin lang yun eh. Opo naman. Oh. Para pabilibin niya lang ako. Kasi mabigat yung mabigat Yung mga akusasyon niya, opo, yung Nung mga parata basahin niya. ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba riyan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po. Kanya. Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang punyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Oho. Matagal niya na ako hinahanap eh. O sige ka ako, sige, finalize mo na yan. Kung ano, total, may oras pa naman, humanap pa ng notaryo. Yan. Nakahanap doon sa may Villaruel. Villaruel Sabi Street. ko sa kanya, Opo. litratuhin mo yung kung Notary saan ka public, nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. O, pinanotaryo, nung makita ko yung lugar eh, talagang ano lang eh, parang Maliit na ano lang po. pangkaraniwan na street lang na nakalagay po Notary Public 24/7. Walang tulugan yun, Zed. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon sino ba magdadry seal, hindi ba sila? Yes po. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, bla bla bla. Sino mag-i-stamp nung Manila? Wala naman siyang pang-stamp na ganoon eh. Oho. Yung notarial details. Ayan. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretary na siya yung pinapipirma niya dyan. May ibang taong pumipirma. Oo, alam mo yung notaryo ngayon, naging cottage industry na eh. Totoo po yan. Wala nang formalidad dyan. Dapat ang Korte Suprema ay bawal yung mga ganyan. Oho. Kasi sa notarial law, Jen, Nelson, yung nagpapanotaryo at saka yung nagnunotaryo, kailangan magkaharap. Yun pala yun. Pupunta ka sa notaryo, pumunta ka sa Quezon City halimbawa. Opo. Ang dami dyan nakatalatag. Pag ginanyan mo yung papel mo, relax ka lang dyan, bata ka niya. Itatype Kukunin mo niya. yan. Kukunin. Pagkatapos niyang ilang magkano po? 50 kanyo, kaya 100. Yan na kanya. Pirma. Babalik ka ba doon? Ma'am, sandali po, bago po ako umalis, pwede po bang... Kayo po ba talagang pumirma nito? Wala namang gumagawa. Opo. Pirman nyo nga uli para malaman ko kung talaga yung pumirma nito. Wala namang ganun eh. Okay, tatanong. Pagkatapos sasabihin nila, hindi kanya, mali yung... Notaryo. May perjury dyan. Paano perjury? Kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo eh. Oho. Humarap siya. Sumumpa siya sa harap ng kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Oho. Tapos sasabihin nyo, Peke. gagawan nyo ng butas yung notaryo. Oho. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Zed. Napakarami kasing aligasyon dyan eh. Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang, Ganun ba? o kaya SAP. Sila nagsasabi nun, ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon pang Bakit maglabasan. ang dami pang dapat na tawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Oho. Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Oho. Si Chavit Singson nag-disclose Ngayon po, sa parang Club nag-motion Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Oo. Ba't di patawag yun? Mhm. Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Oho. Kailangan kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag, Naglabas ng statement ng nakaraan. Iba yung willing na willing, iba yung humarap ka doon. Para makita natin kung bagay. gaano ka sasagot sa mga tanong. Ang willing siya kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayaw niyong banggitin ang pangalan ko. Oho. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung contractors. Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Saan eh? Nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may Trailer. may trailer. Parang ganun eh. Trailer. 67 congressmen na kontraktor. Pagkatapos, hindi naman magpa. Oho. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech. Opo.
Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Oho. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chanko. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo matatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong siya eh. O, yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Oh. 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin. Eh baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon kasi ang Kamara ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang legislative department sunod-sunuran sa executive department? Oho. Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Oho. Ha? 3 dakilang haligi. Judiciary, Oho. legislative, Yan. executive. Oho. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Oho. Ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Parang Bakit? Oho. Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Oho. Or vice versa? Oh. Hindi. Sagutin mo, Nelson. Oh, May isa pang problema. Oo. Kasi alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So ang mga tao ay maghahanap talaga ng hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit kanilang naman, isipan. bakit mo sila sisisihin na maghahanap talaga yan? Oho. Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan, sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap eh. Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, ay dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po'y nagbabayad talaga. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Oho. Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Nako, oho. Oo. Mabigat po yun, oh. Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi. tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Oho. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta Oho. ang buwis na kanilang... No. Mabigat po yun. ba't di ka ako sumagot? Oho. Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, buwis. ayaw niya sumagot. Wala kang may sasagot. Kanya, wala po. O ikaw ka ako, DPWH. Oho. Wala rin po. Oho. No, sabi ko, sige ako nasasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Oho. Ako na po nakikiusap sa inyo, kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito, usigin natin ang dapat na usigin, maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak Oho. bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ay, opo naman. Sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, Oho. natanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, Oho. yung isa naman, nagpapatuloy,
Pero palihim naman ang palihim investigasyon. naman. Oo. Magdududa ang taong bayan. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagka ganyan naman Delikado, delikado pag ganyan. No? si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya, okay na po. Inalis po siya eh. Yun. Paano ngayon yan? Oho. Ito pa isang tanong. Oho. Kung ibalik kayo sa chairmanship, Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. huwag natin pangunahan. Baka naman, kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang Ang hearing. pagiging chairman ng ano. hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin eh. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun na nga po. Mukhang Wala tayong box populi. mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo yung punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit po pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan. Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayo ang naghahanap ng kasagutan eh. Di ho ba? Sila yung nauna dyan eh. Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. Sige. Sige ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Ay yung isa. Police investigation ang kanyang alam. Tingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Hindi mo pagbububulyawin doon. Totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululong mo ngayon. Hindi pwede yun. Sa police investigation, iba na yun. Pagduduruin mo na sila, testigong... Ito yung hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing, Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siya supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan eh. Pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI. Opo. Meron ba ako tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate doon sa... Ano ICI. Tawag doon? ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department, katapos meron silang isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan, and from any other public authority. Parang kang independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo,
Ibig ba sabihin wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Opo, obligado kayo ibigay yung mga dokumento. Kailangan namin, dalin mo rito si Hernandez. Oho. Humaharap nga sa kanila. Ipatawag sa inyo ito. Wala Ipatawag ba sa kaming inyo. karapatang tumanggi? Oho. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Oho. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. Oho. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi ang Alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan. Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Oho. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privileged speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ko ba? Please, let Please me your wait ears. for me. Alam nila nasa agenda eh. Oho. Umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talaga Pagkatapos umalis. sasagot Opo. siya sa Twitter. Oho. Tama ba yun? Oho. Nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagisan ito, pagalingan ito di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Oho. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita Yan, oho. kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero yun ay bunga ng Debate. Yes. ng pakipagtagisan sa floor. Oo, di ba nakipagdebate naman sila talaga? Oo, di inarap ko naman silang lahat eh. Oo. Nag-privilege speech kayo, tapos tanong kayo. Oo, hindi ba? 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Oo. Na-harmonize na naman, di ba? Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang Senado, ganun talaga ang Kongreso, di O, ba? tas hahanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Nako, oho. Nandun na yun eh. Oho. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, basahin po ninyo yung bagong corporation code. Ano po? Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Oho. Kasi yung lumang corporation code, Batas Pambansa number 68 yata yun. Huwag po yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. So bago ngayon, Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. okay, oho. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naging Luma pala presidente na. pa naman. Oho. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka na mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. oho. Taon-taon yun. Alam mo yung MCLE? Oho. Mandatory Continuing Legal Education. Yan, opo. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson,
Darating din ang panahon mapag-iiwanan ka dahil may nababagong May mga mga bagong batas, batas, eh. May oo. nare-revise na batas. Yes, may Merong bagong na-amend, jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Eh, ano nga pa po yung independent director? Yung independent director, sang-ayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, Aha. kailangan merong independent director yan. So, Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Oo, kasi yun ang sinasabi. Insurance, kasama rin. Yung media. Okay. May independent director. May independent Kailangan director yan. Ngayon, ano yung role ng independent director? Oo. Kailangan, Siya ba yung may-ari? ano ang role at saka katangian niya? Aha. Oo. Una, wala kang financial interest dyan Sa kumpanya. sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang ano, gano'n. Pero sa may sweldo yan, Sen? Eh, siguro yung ano lang, pamasahe mo lang. Tapos, wala kang pagmimay-ari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinalaman sa management. At wala kang relative sa mga major shareholder, mga Wala shareholders. kang kamag-anak. Sa mga tweed, talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan, tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan So, para ng parang department. taga-bantay. Tagabantay ka lang. Oo, Halimbawa, representante ka, no? merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Oo. Dahil si Mrs. naman, teacher kasi. Opo. O maring... May kakayahan naman. May ano bang kaalaman. requirements na ganyan? Doon lang sila pumapasok.